Ayan, ito, sharing tayo ng tips sa mga naka Nissan Sentra na 1.6, basta Nissan Sentra na 2001 model pa taas. Ayan. Ito kasi ginagawa namin ay Sentra. Ayan. 1.6 ang engine niya. Ayan. So kapag ang makina nyo ay may leak sa ilalim, ayan. Tapos ang langis na tumutulo sa kanya is hindi ATF. Ayan. Tulad nito, ayan. ATF po yan. Yung nasa flooring. Pero yan, galing po yan sa transmission. Ayan. Pag ganyan, ATF yan. Pero kapag ang langis na tumutulo sa inyo is maitim-itim, tulad nito, yan, maitim na ganyan. Tulad yan, maitim. Yan. Isa sa pwedeng panggalingan yan is itong ayan, crankshaft oil seal rear. Ayan o. Kung mapapansin nyo, ang daming langis na kumakalat dyan sa mismong oil seal. Yan. Ibig sabihin, may lumalabas na pong langis dyan. Yan. So, kailangan po yan na palitan yung oil seal kapag ganyan. Yan. Diyan na po yun. Diyan na po manggagaling yun. Kapag ang langis nyo ay na tumutulo ay engine oil, ayan, doon yung posibleng manggaling. Kung hindi sa oil pan, doon na mismo sa crankshaft oil seal rear. Ayan. So ito, binaba natin yung transmission. Ayan. Bababa ngayon niya. So yan, papalitan natin ng oil seal. Yan, papakita ko sa inyo yung oil seal. Ayan. Ito yung crankshaft oil seal na ipapalit natin. Ayan. Yan. Ayan. Screenshot nyo na lang yung part number para once na may problema kayo sa ganito, ayan, ayan yung part number. So ang ginagawa namin ay 1.6 na Nissan Sentra. Ayan. Ito yung ano niya. Ayan. Ayan. Nissan Sentra na GS. Yan, GS siya, GS. Yan. Pero ang makina niya ay 1.6. So, pag papalitan yon, ibababa yung buong transmission para ma-access nyo yung crankshaft oil seal sa likod. So, napaka-hassle. Kaya kapag magpapalit kayo ng ganitong oil seal, ayan, hanggat maaari, ang ilalagay nyo original para hindi kayo mabackjaban. Kasi mahirap mag-backjab sa ganitong trabaho at nagkamali at nagkaroon ng problema yung oil seal na ikakabit nyo, another baba ulit. Napakahirap pong baklasin tong transmission na to. Ang dami pong babaklasin bago nyo maibaba siya. So yun, ang advice